Eto na yung mga sinasabi natin mga kadunatics. Eto na, naglabasan na ang supporters ni Inday Sara Duterte at AMLAC mga kadunatics. AMLAC at si Trililing kakasuhan na ng kriminal. Patay kayo talaga! Muslim na mga kadunatics natin lumalabas na ngayon mga kadunatics para suportaan si Inday Sara Duterte. Hindi na natin patatagalin itong mga kadunatics. Napaka-exciting. Ito, panoorin natin. Sabi. Kami po sa Muslim Alliance, 10 na kami mga kasamahan, yung mga leader namin, hindi po kami papayag na lapastanganan ang karapatan ng mahal nating Vice President na si Sara Duterte Carpio. Alam naman natin na talagang yung pinaglalaban nila ay para lang sa kabutihan ng bayan natin. Yung pinaglalaban ng Duterte, walang iba kung hindi makikinabang ang bayan nating mahal na Pilipinas. Kaya po, kami ay lubos na nagpapasalamat kung sino man ay may busilak na puso magtungo rito sa Supreme Court para ipanawagan natin na sana maglabas na sila ng TRO para po matigil na ang impeachment sa mahal nating Vice President. Ayun mga kadunatics ay talagang mga Muslim na kadunatics natin. At alam nyo ba, halos karamihan mga kadunatics na Muslim ay suportado itong si Inday Sara Duterte. Kaya wag na wag silang magkamali mga kadunatics. Ngayon kasi, grabe! Parang si Inday Sara yung pinaka-kriminal na tao sa balat ng lupa ngayon mga kadunatics. Dahil sa ginagawa nila. Kinakalimutan na nila ngayon ang trilyones na nawala sa taong bayan mga kadunatics. Nakatutok sila sa impeachment case at sa questionable daw kuno na wealth ni Inday Sara Duterte. Kaya etong si Attorney Panelo mga kadunatics at kanyang mga legal team pinag-aaralan na kung anong klaseng criminal case ang isasampa sa AMLAC at kay Trililing. At eto mga kadunatics, panoorin natin. Nako, ayan. Pinag-aaralan na ho namin Ayan. kung anong krimen ang ididimanda namin dito sa opisyal sa AMLAC, pati rito kay Trililing. Dahil misrepresentation kumbaga estapa ang ginagawa ninyo. At nilalibel nyo na yung pamilya, kahit na hindi totoo. Ayan po, Attorney Sal. Sa kaugnay naman po na issue, Attorney Sal, sa panig ng AMLAC, dahil iniulat ng Anti-Money Laundering Council na may kabuang 6.77 na bilyong pisong halaga ng mga transaksyon sa bank accounts na konektado kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawa na si Manasseh Carpio na na-flag din bilang suspicious at covered transactions mula pa noong 2006 hanggang 2025. So, sa pagdinig ng House Committee on Justice, kaugnay nga nitong impeachment, kinumpirma ng AMLAC na may 313 na covered transactions at 17 daw dito yung suspicious transactions kay VP Sara at 300, ayun. So, may mga halaga daw na hindi malinaw ang pinagmulan o patutunguhan batay sa record. Napansin daw din ng AMLAC ang pagtaas daw ng transaksyon sa ilang taon, kabilang yung mga panahon kung saan umabot sa daan-daang milyong piso yung annual transactions. Giit ng AMLAC, patuloy lamang silang nagmo-monitor ng financial movements batay sa mga ulat ng bangko. Pero Attorney Sal, from 2006 hanggang 2025 yung coverage nung yung mga transaction, Attorney Sal. Ano pong reaction nyo dito? Directed. Ang ganito yun yung sinasabi kasi ng AMLAC, kinukumpirma nila yung mga bank accounts na meron ng ganong bank accounts. At kinukumpirma din nila na merong ganong pera doon sa mga bank accounts na nabanggit. Pero, teka muna. Alam po ninyo, bumalik tayo noong 2016. Noong 2016, yung mga bank accounts na yan, inilabas na ho yan ni Trililing. At ako ang nag-abogado
kay Presidente Duterte noon. Siguro mga 2-3 weeks before election, inilabas na yan. Unang-una, yung mga bank accounts, kung totoo man na bank accounts yung binilabas niya, may problema na kagad doon kasi ang naglalabas lang ng bank account, ang bangko na may order ang hukuman. Pag ikaw ay naglabas niyan ng walang pahintulot na idinidikta ng saligang batas na hukuman lamang ang makakapagpadala ng isang kautusan upang ilabas yan, o kaya naman voluntaryo na nilabas, illegal yan. That's number one. Number two, nung nag-waive si Presidente Duterte na buksa, lumabas doon sa bank account niya sa BPI, ang pera niya ay 16,000 lamang. Hindi yung 210 million na sinasabi niya na merong pera sa loob ng bangko. Pangalawa, meron na akong certification ng bangko, ang BPI noon. Kasi humingi ako sa kanila ng certification. Magpadala kayo ng pahayag o certification na mula nung binuksan niyang account na yan, walang transaksyon, walang deposito na umabot sa 210 million pesos. At sila sinabi nila talagang walang ganyan. Di ba? Meron dito 16,000 ang balanse niya. Ngayon, inulit na naman ngayon ni Trillanes yan. Inilabas niya. Ito namang AMLAC. Alam niyo, nagpalit ng direktor kasi yung dating direktor, pinipilit nila na gumawa ng mga payaglaban dito sa mag-asawang BP Sara at Mans Carpio. Pati na kay Presidente Duterte, kay BP Sara, kay Hanelet, kay Kitty Lacha, kay Pulong. Meron silang pinagagawa. Ayaw gawin, kaya pinalitan. Yun. Ang AMLAC, ang trabaho po niyan, pag humigit ng 500,000 o 500 piso ang deposito mo, automatic na monitor na nila yan. Minomonitor nila ang pasok at ang labas ng pera mo. Ang prinisinta nila, kasi sabi niya, meron ganitong 56 million, halimbawa. Sabi ng AMLA, totoo yan. Meron ganyan. Pero hindi yung ibig sabihin na yung 56 million na yun, talagang 56 million pesos yun. Bakit kanyo? Ganito, halimbawa, meron kayong deposit na 10 milyon sa bangko ninyo. Pag yan 10 milyon, siyempre nasa pangalan niya, di ba? Pag yan 10 milyon na yan, tinayong deposit mo, makikita kagad yan sa AMLAC. Yung paglabas ng 10 million mo, record na nila, 10 million. Meron 10 million dito. Pag inilabas mo yan, papunta sa time deposit, 10 million na naman yan. 20 million na lang. Okay? Pag yan di dumating yung kanyang period para kumita. Halimbawa, kumita ng 1 milyon sa 6 na buwan, halimbawa, 6 na buwan na time deposit. Pag lumabas yung deposit mo na kumita na ng 1 million, maging 11 million na yan. Yung 11 million na yun,
makikita sa record yon. Di kukunin mo ngayon, i-withdraw mo, ililipat. Kasi kumita na eh. Natapos na eh. Papasok mo na naman. Yun o, i-record na naman yun. I-record na naman. So pag diniposit mo na naman yun, i-record na uli. O madalit sabi, yung 10 million mo, Na-add. 4 times na sa record ng sa record ng AMLAC. Amlak. Naging 40 4 million. times bigger. So 10, 20, 30, naging 40 million na. Sa loob lamang ng 6 na buwan, sa record ng AMLAC, naging 40 milyones na. Kasi nga, ang nire-record nila, 10 million ang account mo, 10 million mo tinime deposit, 10 million ibinalik mo, balik ulit sa account mo. Tapos after another 6 months, eto ka na naman, pabalik-balik. Ay talaga, abot ho yan sa bilyon, sa 10 taon. Pero hindi ho ibig sabihin na ganyan ang 20 pera years mo na. nung kalaki. Nire-record lang kasi nila yung in and out flow. Ngayon, ang presentasyon nila, ito ang problema ho sa kanila. Ang pagpresenta nila, parang pinalalabas nila na ganun kalaki ang pera mo kahit na hindi. Hindi nila pinaliliwanag yung pinaliliwanag ko sa inyo ngayon. Na pag pumasok, record. Pag lumabas, record. Pasok ulit. Kita, ganun. Kaya nga, abot talaga sa 10 taon, yung 10 milyon mo, sa 10 taon, baka umabot na ng bilyon yun. Oh, yan. Ngayon, yan ang We are talking here mga kadonatics, 20 years talaga. Kung sa akin yan mga kadonatics personal, siguro umabot na ng 12 million yung AMLAC records ko mga kadonatics. Bakit? Kasi pasok yung pera, pero it doesn't mean mga kadonatics, milyonaryo ako. Kung tingnan nyo ngayon yung bank account ko mga kadonatics, walang pera. Just enough mga kadonatics to survive for a day. Ganyan. Pero nireport kasi ng AMLAC na eto yung pera niya. Ang transaction niya. Milyonaryo yan. Ano ang trabaho niyan? Di ba? Ganon ang nangyari kay Inday Sara Duterte mga kadonatics. Bilyones kasi labas-pasok yung pera. Pero same lang yung amount mga kadonatics. Originally. Ay, nako. Kung may 100 million ka, tapos yan ay labas-pasok within 20 years, ay aabot niya ng bilyones mga kadonatics. Ay, nako. Ay, yan ay sabi ni Atty. Panelo, hindi in-explain ng AMLAC. Ang sinabi lang nila doon mga kadonatics, suspicious, malicious transactions of the Vice President mga kadonatics, without explaining things. Kung ang inflow at outflow the same lang pala mga kadonatics. Yan. Kaya kakasuhan niyan sila. presenta nila. Ayaw sanang gawin niya nung pinalitan itong bagong direktor. Pero, dahil bago na, siyempre, nakisama na, natakot na, ayan, sinisiraan nila ng gusto ngayon. Kaya, pinag-aaralan na ho namin kung anong krimen ang ididimanda namin dito sa opisyal sa AMLAC, Patay. pati rito kay Trililing. Ayun Dahil misrepresentation Kumbaga, estapa ang ginagawa ninyo. Nako, patay. At nilalibel yun na yung pamilya. Kahit na Sinisiraan hindi totoo. Yan ho ang katotohanan dyan. Kaya wag ho kayo magpapapaniwala. Basta. Dahil may narinig ako, grabe pala, ganito. Teka muna, wag ho kayo basta maniniwala. Tandaan nyo ulitin ko, ang AMLAC nire-record yung yung deposit, yung flow inflow, at outflow. Pag pasok ulit, deposit na naman. Yung transaction na yun, kinocompute nila. Yung total, ilalabas ng bilyon na yung pera mo sa 10 taon. Tama. Yun. Ayan. Well, what do you think mga kadonatics
Nako, galit nating mga Muslim na kapatiran mga kadonatics. At eto, humanda sila. Ay baka yung bloodbath mga kadonatics mapaaga. Comment down below mga kadonatics at babasahin din yan. Thank you so much mga kadonatics at ingat palagi. Please subscribe to my new channel mga kadonatics, Moto Politico. Sana mabisita niyo yung mga upload natin doon. Marami at mag-enjoy kayo nun. Promise. Please. Thank you so much and God bless you. Ingat palagi. Bye. At eto mga kadonatics, may bagong channel tayo na Moto Politico. While mga kadonatics na minsan naboboard kayo na, kasi wala kayo nakikita kundi yung mga negatibo lang yung naririnig nyo. Kaya eto, gumawa tayo ng Moto Politico na kung saan we will still discuss a touch of politics and motor ride at the same time para naman mag-iiba yung perspective natin. At kayo naman, habang nakikinig sa mga balita, meron din kayong makikita ng mga good scenery. Please subscribe and visit Moto Politico. Kita-kita tayo doon. Maraming salamat mga kadonatics. Bye-bye.